I am Ferdinand Marcos, and I am the President of the Republic of the Philippines. I stand today on behalf of 110 million Filipinos. Hi everyone, hello universe, it's me again. Shout out sa inyo mga kababayan. Sa mga Marcos Loyalist supporters, Filipino and OFW, meron akong upload videos updates guys. Tungkol dito sa isa sa mga ex-marine. Ngayon, yung testimonya niya sumablay mga beswa, nagkamali. Kaya minsan sabi ko, sino kaya gumawa ng script nito? Alam niyo, pag gumawa ka ng kasinungalingan, yung kasamaan sa kapwa, lalo't walang katotohanan, sumasablay ka talaga eh. Bakit kanyo? Iba yata ang lugar na sinabi niya. Parang napunta yata sa lugar ni Mans Carpio. Hindi kay Pangulong Marcos Jr. Bakit kanyo? Today is June 7, 2026. Sabi po dito ng Cagayan Post. Basahin natin para kompleto detalyado guys. Simple lang tong post nito pero malaman mga kababayan. Sabi dito, ayan sabi po ng Cagayan Post. Si Mans Carpio, asawa ni BP Sara, Duterte naman pala, ang nakatira sa Paoy, Ilocos Norte, at hindi si PBBM. Bakit kaya, no? Bakit kaya nasabi niya? Ang tanong, totoo kaya yung mga testimony ng mga ex-marites? Sabi ni Congressman Garin, wag daw tawagin na ex-marine. Tawagin na lang ex-marites. O, di ba? At ganun din ng Defense Forces page, Facebook page na wag daw tawagin sila ng ex-marine dahil hindi naman daw talaga sila ex-marine kasi yung mga ex-marine hindi ganyan, hindi mukhang pera, di kayo naloko. Ayan ang sinabi, ito, maganda to guys basahin po natin para kompleto detalyado. At ito rin isa sa mga post ni Sir Benji Jr. Contreras. Sabi dito, hindi nakatira sina BBM sa Paway, kundi sa Lawag City. Ang Paway ay nasa distrikto ng Ilocos Norte, habang ang Lawag ay nasa District 1 kung saan si Congressman Sandro Marcos. Sina Mans Carpio, asawa ni BP Sara Duterte, ang nasa Paway. Kaya sinungaling si Tubi, isa sa mga 18 Marines ni Baligod. Diyan pa lang Diyan pa lang sablay na. Ang sabi kasi, ang nakatira sa si Pangulong Marcos Jr. ay nakatira sa Paway, Ilocos Norte. Kaso lang, ang totoong pala nakatira sa Paway ay walang iba kundi ito si Sara at saka si Mans Carpio. So, ibig sabihin, yung sinabi niya nag-deliver sila ng pera sa Paway, di sa mag-asawang Carpio. Sila nag-deliver. Hindi kayo naloka. Sumabla yung loko. Sabi po guys ng mga nagko-comment. Yan sabi ni Sir Benji. Sabi niya, wahaha, sablay. Ayan pa kwento nyo yan. Vlogger talaga. The tour guide showed a Sara Duterte house in Paway, Ilocos Norte when we went there recently agay. Baka doon nag-deliver si Tubi kaya Mans pilit lang iniliko ang pangyayari. Kaya nga di ba? Yung script nila kasi, wag niyo sabihin yun. Solid, hindi sablay talaga rin talaga minsan ang isda nahuhuli din sa bunganga di ba? Nililihis. Tama yung sinabi ni Sir Oscar Oliveros kasi ang totoo siguro doon nag-deliver ng pera sa mag-asawa, hindi kay Pangulo. Alam po naman natin hersi-hersi lang yan gawa-gawang istorya ang ibig sabihin maglabas sila ng sapat na ebidensya.
Biking, palpak talaga ang script ni Crocodile. Kila Sara pala dinala. Tama. So si Carpio pala ang nadelibera ng malita. Hindi si Pangulong Marcos Jr. Hindi kayo naloka. 5 million na pagsisinungaling ngayon. Ang taas ng presyo ay dishonorable discharge at walang matino mga trabaho. Sa daming kaso haharapin ay ubos rin ang milyon nila. Tama. Puro naman palpak. Correct. Si Mans ba? Pinadalhan. Pero yung sa picture, si Sandro, magkamuka na pala sila Mans at Sandro. Ay, kaloka. Mali ang script. Kaya nga, there are so many things that money can do or buy and you can enjoy to the max temporarily. But it can buy peace of mind no matter how you try. Yes. Di ba guys? Kasi ano yan tawag dito, kumbaga ang pera talaga, no? Maraming nagagawa. Tama nga naman, 'di ba? They can make you guys na they can make yourself fooling. Ika nga, 'di ba? Money can make you sira ulo crazy 'di ba? Kahit sabihin mo ay tawag dito, ikakasira mo, hala, basta pakitaan ka lang ng pera, ay igagrab mo na para lang magsinungaling. Lahat ng paraan gagawin nila para lang maituro si PBBM. Sabla yung script nila, hindi niya madetermine ang dagat at lake. Correct. Pero kung tutuusin, tama din yung isang nagko-comment na doon nag-deliver sa mag-asawa, not sa ating mahal na Pangulong Marcos Jr. Kumbaga niliko lang ba? Aray ko po, pakak. Hindi ba kayo napapagod? Mag-ayos ng script nyo, tulog nyo naman yan. Baka bukas mag-ayos ulit kayo. Kaya nga palpak na naman, buhahaha. Patay na, wala ba yung take 2? Para makorek, nagkamali yung writer ng script. Kaya nga blagadag. Agay, natutuloy. Truly. Di ba? Alam kung kanino nag-deliver. Hindi kayo naloka. Natatawa talaga. Kaya further notice para i-revise na naman yung affidavit and more seminar pa. Ilang beses kaya ang mag-revise. Kaya nalilito ang mga 18 Marines. Yes. Nako po. Nako. Ang hirap din talaga magsinungaling, mga kababayan. Lalo't pa gawa-gawa yung istorya, Saan ba sila nagmana? 'Di ba? Sa puon nila nakakulong. Yun lang guys, in-updates ko lang sa inyo. Ano po ang masasabi nyo dito? Well, kayo na pong bahala. Manghusga or mag-comment sa comment section. See you again on my next upload. Bye. And babus. God bless Philippines. Follow me and likes. Bye everyone. There's more.